Samantala, makakasama natin si Emil Carrion upang pag-usapan ang mga makabagong usapin na pang-agrikultura. Emil, good morning. Magandang umaga at maraming salamat sa iyo, Pia. Nandito nga ang isang eksperto, isang consultant sa agriculture na ngayon ay magbibigay sa atin ng information tungkol sa pinaka-latest na pwede nating matutunan tungkol sa agrikultura. Alam nyo naman, isa po tayong agriculturally based country. Narito po si Dr. Nilo de la Cruz, isang doctor in veterinary medicine at miyembro ng Philippine Veterinary Medical Association at ganun din ang chairman, doctor, ng Golden Beans and Grains Producers Cooperative. Good morning po, Dr. Nilo de la Cruz. Magandang umaga, Emil, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Hindi pa po sumisikat ang araw ay naririnig na kayo sa airwaves. Ano po, dito po sa 738 Radyo ng Bayan kay Ka Francis Cancino. Ano po yung pangalan ng inyong programa dito, sir? Under po siya ng PBS Radyo ng Bayan, under na Maunlad na Agrikultura ni Ka Francis Cancino. Every Monday po yun, 4 to 5 a.m. Monday. Ano po ang inyong advokasya dito sa Maunlad na Agrikultura? Para po siya pagpalaganap ng mga makabagong pamamaraan sa larangan ng pagsasaka. At tinatapo natin dito yung mga scientists natin na Pilipino. At yun po, tinatransfer natin ang mga kaalaman nila sa mga magsasaka, sa mga mahihirap nating mga magsasaka. At ilang taon na po itong inyong advokasya para sa ating mga kapatid na nasa larangan ng agrikultura? Ang Maunlad na Agrikultura po ay nag-anak ng isang programa. Ito po yung Agritechno Demo Forum na kung saan po ginaganap every third Saturday of the month. Yun. At ang tanging layunin po nito ay ang mga advokasya nga na makapagpalaganap at maihatid po yung mga inaitutulong, ayuda ng gobyerno sa mga magsasaka natin. Alam nyo, Emil, marami tayo mga magsasaka na lalo na yung mga nasa malalayo na hindi nila batid, yung mga tulong na naibibigay ng gobyerno. At kumusta na po ang pagsulong nitong inyong advokasya? Ilang taon na po ito, Doktor? Pangalawang taon po at actually mag-anniversary po kami sa September 21. September 21. Ako na gaganapin dito sa PIA building. Dito sa atin, sa likod lang natin na Visayas Avenue. At mukhang dadagsain na naman po yan ng mga bisita? Nung nakaraan po, ang umattend po sa atin ay umabot halos ng 1,000. Hindi po namin in-expect dinagsa po tayo ng mga magsasaka. At showcase din yan ng mga produktong agrikultura? Opo, at dito po makikita din nyo, at dito nyo makikita yung mga organikong produkto. Yan. At dito yung share na makikita. Hindi siya po, tama-tama yung presyo niya, hindi po siya mahal. At ito po kasi ay yung so meron din parang bazaar, bentahan? Meron po tayo. At halos lahat po ay organiko. At kung saan nga po yung pagiging chairman natin ng Golden Beans and Grains Producers Cooperative, ay isa po kami sa maglalagay at i-highlights po natin yung katangian ng soybean na tinawag po natin na wonder crop. Yun, meron nga kayo pong handbook dito, Soybean Production Technology and Product Utilization. Meron kayong handbook dito. Ano naman po itong handbook na ito at gaano kahalaga ang production ng soybean ngayon sa ating bansa? At anong potential nito, Doktor? Ang handbook po na yan ay dinevelop po ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Bureau of Agricultural Research. At ito po ay para po mapalaganap ang soya, ang soybean. Ito po ay organic soybean production. At batid po natin, ako po ay isang veterinary consultant. 100% po ng soybeans na ginagamit natin sa feeds ay imported. At napakalaki po ito na potential sa ating mga magsasaka. At ito po ay itinatanim, yung soybean na itinatanim, pamalit lang po sa pagkayari ng pag-aani ng first crop ng palay. At pwede rin po siyang intercropping. Intercropping? Opo, halimbawa, nakakuha tayo ng project sa PCA natin, sa Coconut Authority. Yung pagitan po niya, hanggang bata pa siya, nating tamnan ng soya. Yun. So ano po ang inyong invitation para sa ating mga manonood at ganun din sa iba pang mga mahilig sa pagsasaka na nanonood dito sa atin sa Balitaan? Mangyari lang po na, makinig doon sa radyo ng bayan natin, at dito sa PTV4, kay Emil. At ito po ang advokasya po namin dito sa pagpapalaganap doon sa Agritechno Demo Forum namin ay wala po kaming bayad.
At ito po ay mga kusang loob na naibibigay namin. Ano? At inilalapit natin ang mga ahensya ng gobyerno, mga pamahalaan natin, ano? Sa mga magsasaka upang marating yung mga benepisyo, lalo na sa mga equipments, ano? Sa larangan ng pagsasaka. At yung pong golden beans and grains namin, ano, na tinayo sa Nueva Ecija, ang suporta po talaga, hindi natin inaasahan na ganun pala kaganda. No? Ang isang magtayo na isang kooperatiba at ang nakaakibat po ang gobyerno. Katanayan na nitong nakaraang September 3, 4 and 5, noong September 3 ay nagkaroon po kami ng Farmers Field Day tungkol dito sa soybean at dinaluhan po ito ng director ng PhilMec at po ng taga High Value Crops Development Program ng Region 3. At ganoon din po naman ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Agricultural Research. Ito po ay para makatulong po sa mga mahihirap natin magsasaka. No? Yung pong mga idle land, no? Naku, napakarami po sa mga bawat probinsya natin, lalong-lalo nga ng Nueva Ecija, na kung saan po pagkayari nga ng pagtatanim natin ng palay, ay siya naman nating isusunod. At ito po ay lalo na sa palay, ano? Napakatipid po, hindi niya na kailangan bungkalin pa. Pagkagapos po niya at natigatik na yung tubig niya, pwede na po siyang doon mismo sa tapat ng tanim ng palay, doon niyo po ilalagay. At napakalaki po ng kamanosan. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin dito sa Balitaan, si Dr. Nilo de la Cruz, at sa inspirasyon na ibinigay po niya sa ating mga magsasaka. Napakalawak po ng potensyal ng ating bansa sa larangan ng agrikultura. At syempre, yan po ang ating tututukan dito sa Balitaan.